Isa ka din ba sa nangarap na gustong pumasyal dito sa Baguio City at experience ang busking? Sa lahat ng mga nakikita natin dito na mga nakaranas ng kasiyahan, sa mga nagpa-perform at sa mga kanilang favorite na characters, isa din po dyan ang ating busker na tatanungin kung ano ang nagagawa ng pagbabasking sa kanyang buhay. Si Nick Sexy Sax ay isang saxophone player, nag-graduate ng engineer at mas piniling maging busker kaysa isang maging professional at licensed na engineer. Ano ba ang nasa likod at paano siya naging busker dito sa Session Road? Alamin po natin iyan sa pagtatanong ng mga ilang katanungan kung ano ang nagagawa ng pagbabasking dito sa Session Road sa kanyang buhay. Kaya hindi ko na patatagalin guys, kundi tara, samahan niyo po ako at pakinggan po natin ang kwento ni Nick Sexy Sax, the Saxophone Man. Magandang umaga, sir. Magandang umagang po, ma'am. Ako pala si Lucia. Pwedeng matanong po ikaw? Yes. Ano bang pangalan? Nico Ibasan po. Taga saan si Nico? Taga Pangasinan po, pero last year po, dito na po ako nakatira po sa Bacakeng Central. Gaano kayo katagal na nagpo-perform bilang isang busker? Parang almost umaga hanggang hapon po. Parang sabihin ng almost 6 hours. Almost 6 hours. Gaano kayo katagal nagpo-perform bilang isang busker? Or nagbabasking? Gano'n na po katagal? Parang Gaano katagal? Ay, gano'n na po katagal. Last year lang po. Last year? So ano naman ang masasabi mo sa experience mo na nag-open ngayon ang busking dito na naman sa Session Road? Napakasaya po kasi binibigyan po kami ng chance ng mga artist po, mga busker po na may showcase po namin, may pakita po namin ng aming talent po sa hindi lang po sa mga taga Baguio or taga Benguet, pati sa mga turista po. Galing po sa iba't ibang lugar po. At gaano ka naman katagal nag-aral ng ganyan, mag-play ng saxophone? Nag-start po ako nung lockdown lang po. Nung lockdown? Talaga? Really? Who inspired you to do so? Yung uncle ko po kasi isa siyang saxophonist po. Na isang kilalang saxophonist, Ding Basbas po yung pangalan po niya, pero mas kilala po siya sa Hong Kong po. And then, yun po. Pero nalaman ko na lang po na saxophonist po siya nung namatay po siya, kaya hindi na po ako naturuan. And paano po kayo napadpad dito at sumali sa mga nagbabasking? Bali, nung gusto ko na pong mag-explore po, nung nakikilala na pong basking, at tinanong ko po si Kuya Darwin, yung nandun po yung nag-flutist po. At yun po, sinabi naman po niya sa akin paano po join po dito sa pagbabasking po dito sa Session Road po. So si Sir Darwin ang nag-invite sa'yo na mag-member bilang isang member ka na ngayon ng Baguio Tourism Council, right? Ng basking, yung parang yung may basket member din kayo ng Baguio Tourism Council kasi kayo po yung nagbabasking. Apo. And so ano naman ang masasabi mo sa mga leaders mo or meron kang handler? Wala. Ay wala. Ngayon ano masasabi mo syempre sa head ng Baguio Tourism na nagbibigay sa inyo ng opportunity para may showcase niyo yung mga talent niyo? Maraming salamat po sa Baguio Tourism po, sa mga namumuno po, dahil po binigyan po kami ng chance na may pakita po namin ang aming talents, at at the same time po yung kumita na rin po. Kumbaga napakaganda po dito sa Baguio dahil napakarami pong turista po na nakakapanood, at bilang busker po parang mas nauna po yung performance kaysa sa tip po. Kaya kung makikita nyo po kahit bilad sa araw po, talagang diretso lang po sa pagtugtog. Napaka-supportive po ng ating Baguio Tourism sa mga tulad po naming artists, dahil po sa pag-allow po nila dito, nagkakaroon din po kami ng mga ibang na-hire din po kami dahil po nakikita po nila kaming tumutugtog. Mostly po sa mga event ko po outside, namimit ko lang po din sa basking po. Ayan, so ngayon since isa din kayong artist ngayon, ano naman ang masasabi mong na-contribute mo sa Baguio City? Unang-una na po, nakakapagbigay po ako ng saya sa ating mga turista dahil mostly po, lalo na po sa mga medyo may edad na po, dahil ang saxophone po parang
para sa lang bumalik sa nakaraan. Kaya mostly pong ang tinutugtog ko mga old songs po kasi mas nakaka-relate nga po yung mas matatanda. Pero sometimes din po na tumutugtog din po ako ng mga bagong kanta para sa mga kabataan po. At yun nga po, mapangiti ko lang po sila at minsan approve o kaya papalakpak po. Sobrang overwhelmed na po ako sa ganun pong action po nila. Ayun, so sinabi mo kanina na binigyan ka ng opportunity na kumita dito sa Baguio sa pagpo-perform. Sino ba si Nico bago siya naging busker dito sa Baguio City? Isa po akong graduate po ng civil engineering and nag-business po dati. And ngayon po, nung natuto na po mag-sax, halos ito na po, final time ko na po. Graduate. Pero hindi pa po. But you choose to be a saxophone and busker versus yung pagiging engineer? Yun nga din. May time po kasi na nakita ko din po ako ng prof ko. And happy naman po yung prof ko na yun po, parang siguro mas pinili ko po yung pagiging saxophonist dahil mas masaya po ako na nakatugtog na pagpasaya ng maraming tao kaysa sa profession ko. Kumbaga, parang mas one of a kind yung pagiging saxophonist kaysa sa profession. Pero pwede ko naman pong pagsabayin, kaso yun nga po, medyo mas na po yung time ko sa pagsasaxophone. Being Baguio is one of the creative, member of the UNESCO Creative City, ano yung masasabi mong contribution mo doon? Mga turista mo. Anong nagagawa mo sa mga turista? Ayun po, nabibigyan ko po sila ng nakapagbigay ako ng entertainments po sa kanila para makapag-stay at makabuo po ng memory po dito sa Baguio City. There you go. Siyempre, pasalamatan mo naman yung mga nanonood mo at mag-vlog po kayo. Thank you po sa mga nanonood po. Thank you po sa mga fans at sa mga patuloy na sumusuporta po sa akin at tulad niyo pong mga vloggers po ng Baguio City. Ayun po, maraming salamat. Meron ba kayong Facebook page, Instagram, YouTube, or ano pong social media meron po Meron kayo? po, Nick Sexy Sax po. So hindi ko po mapanindigan kasi hindi na po masyadong sexy. Yun po, Nick Sexy Sax po lahat po ng aking social media accounts po. Ayun. So Nick, sa isang taon mo na pagbabasking, ano ang naitulong sa iyo financially or be it, ano ang naitulong sa iyo ng pagbabasking sa isang taon? Ang naitulong po sa akin ay nakaipon po ako ng aming gagastusin sa kasal ng aking mapapangasawa. Wow! Congratulations! Thank you po, ma'am. Bali, next week na po yun. Next week na! So, are you invited? Yes, ma'am. So, ayun na nga ang buhay ni Nick Ibasa na isang busker, isang saxophone player dito sa Baguio City sa Session Road. And congratulations dahil ito po sa pagbabasking niyo po ay natumad po ang pangarap niyo na magpakasal ng iyong may bahay ngayon. Once again, congratulations!